Tukoy na rin ang ilang pang bagong mamumuno sa mga komite sa Senado. Ang kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano na si Senadora Pia Cayetano ang muling hahawak sa makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Si Cayetano ang unang babaeng senador na humawak ng naturang posisyon noong 2024. Tatlo pang komite ang nauna ng inanunsyong hahawakan ni Cayetano. Ibinilik din bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes si Senator Robin Padilla. Dalawa pang komite ang hahawakan niya. Si Senadora Camille Villar ang mamuno naman sa Committee on Environment at Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Kay Senadora Amy Marcos ang Committee on Foreign Relations. Patay ang 2 piloto sa pagbagsak ng eroplano sa Tuba, Benguet. Ayon sa Philippine Air Force, galing Fernando Air Base sa Lipa City, ang SF-260 trainer aircraft nakalahok sa navigation training flight. Patungo itong Baguio City na bumagsak sa Mount Cabuyao sa Tuba, pasado alas 10 ng umaga kanina. Unang natagpuan ng mga residente na walang malay ang mga piloto. Dinala po sila sa ospital pero nasawi kalaunan dahil sa mga tinamong sugat. Nangako ang Philippine Air Force ng suporta para sa mga naulila ng mga piloto. Inaalam ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Patay sa disgrasya sa kalsada ang 20 anyos na lalaki sa Kidapawan City matapos takasan ang 9 na lalaking nambubugbog sa kanya. At nasawi rin ng isang senior citizen sa Nueva Ecija naman ng pagtulungang bugbugin at paluin pa ng 2x2. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Bumaba ng tricycle at tila may kinuha ang lalaking yan sa Bungabon, Nueva Ecija. Maya-maya, bigla siyang umamba na hahampasin ang isa pang tricycle. Pero bago pa man niya ito mahampas, sumulpot muna sa likuran niya ang isa pang lalaki na agad siyang pinalo ng 2x2. Napaupo sa kalsada ang lalaking nakasando. Sinubukan niyang tumayo pero muli siyang hinampas at dito na pinagtulungan ng mga nakasakay sa tricycle. Ang lalaki na nakasuot ng sando ay kinilalang si Ismael Manalang, 62 anyos. Dead on arrival siya sa ospital matapos magtamo ng mga sugat sa ulo at sa iba pang parte ng katawan. Kwento ng asawa ng biktima, nagkaalitan ang asawa niya at isa sa 6 na suspect noong Enero pero hindi nila akalaing aabot sa ganito. Noong January kasi meron silang konting naging alitan nung ngayon ho. Ay lasing daw yung bata, maghahamon. Sinuntok daw ng asawa ko. Agad na tumakas sa mga sospek pero naaresto rin kalaunan. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nakaharap sila sa kasong murder. Parang kasi nabigla, parang panaginip yun. Alagay ko. Pero totoo. Yung nangyari sa midget ko, pagdusahan nila. Ginawa silang brutal. Sa Kidapawan City, nakuha na ng video ang mabilis na pagtakbo ng lalaki na kasuot ng itim na t-shirt. Hinahabol siya ng 9 na lalaki hanggang sa makorner at pinagtulungang bugbugin. Kwento ng ina ng 20 anyos na biktima. Nangyari yan matapos nitong ipagtanggol ang kasintahan na binabastos ng isang lalaki sa bar. Nalimpungawan siya, sir. Nasumbag niya sa ilong, sinidugo. So, mo na to, nigawas na sila dayon kay para musibat na akong anak. Pag abot sa gawas, sir, didto namang gyud siya gigukod og pila ka taon. Didto na gyud siya na corner gyud sa giharangan na siya, so gipalibutan na siya. Sakay ng motorsiklo, nakatakas ang biktima sa mga nambugbog sa kanya. Pero, nadisgrasya naman siya habang pauwi sa kanilang bahay. Siyempre, dagan na kay dugo. Abot niya sa may matiyo, wa na kabalukong barag, nagbarag-barag na gyud daw yang lakaw. Kaya ginasundan man sa yang uyab. Didto na murag gibangga atong gamay kay nga pusti didto, gibangga lang niya ang motor niya didto. Nakatindog gyapon ang motor, nahapla siya didto sa nahulog ra siya sa kanal. Nasawi ang biktima habang ginagamot sa ospital. Base sa pagsusuri ng doktor, pinsala sa ulo ang nakikitang sanhi ng pagkamatay. Kaya hindi pa makasuhan ng homicide ang mga nambugbog na lalaki na kinukuhanan pa ng pahayag. Depende po, no? Kasi yung altercation na nangyari doon sa sa inuman, accordingly, itong namatay ang unang sumuntok doon sa mga binatilyo din. Imbestigahan pa natin, sir. Nais naman ang pamilya ng biktima na ituloy ang autopsy para malaman ang totoong sanhi ng kanyang pagkamatay. Ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.
Gumugulong na ang 10 araw na palugit para sa tugon ni Vice President Sara Duterte matapos matanggap ng kanyang tanggapan ng summons o patawag ng impeachment court. Kahit wala sa Senado, posible kayang makalahok at bumoto sa impeachment trial si Senator Bato de la Rosa sa pamamagitan ng video conference. Ating saksihan. Naihatid na kaninang umaga sa Office of the Vice President ang summons o patawag ng impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa Senate Rules on Impeachment, binigyan din si Duterte ng kopya ng Articles of Impeachment na naglalaman ng mga akusasyon laban sa kanya. Nabigay na po, smooth naman, maayos, may tumanggap. Dahil dito, gumugulong na ang 10 araw na palugit para sumagot ang pangalawang Pangulo. May 30 dapat ang deadline pero Sabado ito. Since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondents to file her answer is on Monday, 01 June 2026. Kasunod ng pag-aabot ng summons ang pre-trial o pagkikita ng magkabilang panig bago ang mismong trial para plansyahin ang mga detalye sa pagpapabilis ng takbo ng pagdinig. Inaasang magaganap yan sa Hunyo. Ngayong napipinto ng impeachment trial, isa sa mga tanong ng marami, posible bang makalahok at makaboto ang kaalyado ng Vice Presidente na si Senador Ronald Bato de la Rosa? Mag-iisang linggo na mula nang huling namataan si de la Rosa sa Senado. Sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado, posibleng makalahok si de la Rosa sa pamamagitan ng video teleconferencing. Bagaman pwede niya itong questionin sa Korte Suprema. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing. Ang nasa Senate rules lang sa ngayon, ang Rule 14 na nagsasabing maaaring mag-convene o magsesyon ng Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador dahil sa kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang, sa muling pagpapakita ni De La Rosa sa Senado matapos magtago mula Nobyembre, iminungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa na makalahok sa mga aktibidad ng Senado. Bukod pa dyan, ayon sa isang opisyal ng Senate Rules Committee, kakailanganin ding amendahan ang rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol dito si Batangas Representative Jebel Luistro na uupuring lead prosecutor. My personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosa na personal na manumpa sa Senado bago umupo bilang senator judge. And hindi to oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty. Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita lang siya sa botohan. And he should disclose his whereabouts. Ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi! Mahigit 200 puno sa Quirino Highway sa Maynila ang pinutol para bigang daan ng isang expressway project. May permit daw ito mula sa DNR pero may kaakibat na kondisyon. Saksi, si Mark Salazar. Mahigit 200 puno ang naputol na sa kahabaan ng Quirino Highway sa Maynila. At tuloy-tuloy pa ang pagpuputol hanggang matapos ang 617 trees na binigyan ng cutting permit ng Department of Environment and Natural Resources. Napakasakit sa mata na tingnan na parang dumudugo pa ang higanting puno na ito. Isa ito sa 225 na puno na pinutol dito sa parting ito ng Quirino Highway. Ito ay matandang nara na tinatayang halos kalahating siglo na ang tanda ayon sa technical team ng DENR-NCR. Nalulungkot ang mga pamilyar sa lugar na wala na ang lunti ang kumakanlong sa kanila tuwing dumadaan sa lugar. Ginaya nga ako kasi matagal kami dito dati eh. Dito kami nadaan, malilim. Ngayon, ewan ko ba bakit hindi nila kayang yung gaya ng ginagawa sa ibang bansa na hinuhukay. Tapos ililipat sa ibang lugar. Pero paliwanag ng DENR, may mga punong hindi na raw kayang hukayin at ilipat by earth balling, kaya kinailangan ng putulin. Pag nag-apply po sila, pupunta po tayo sa area, ini-inspect po natin, and they
base recommendation. Nga po nila, 100 will be earthball. As we try to avoid cutting po. Ginagawa ito para bigyan daan ng Southern Access Link Expressway Project o SALEX. Halos 4 na kilometro ang haba, magkakaroon ito ng 4 na elevated lanes na daraanan ang Quirino Avenue at mga lugar malapit sa Rojas Boulevard. Inaasahang makakatulong ito sa daloy ng trapiko. Meron pong development project po, ang DOTR. It's an elevated road network po from Rojas Boulevard to Skyway, sir. Yung karugtong po yata siya sa Skyway. DOTR project po ito. Wala kami magawa sa putol na hanggat maaari sana. Hindi sana kasi maluwag naman yung space at nakakatulong talaga siya sa init or kahit papano naman nakakasilong kami sa puno. Bilang kondisyon sa tree cutting permit, inuutusan ng batas ang nagputol na magtanim ng 50,700 seedlings kapalit ng 617 trees na pinutol nila. Pero gaya ng sinasabi ng mga environmentalist, hindi kayang palitan gaano man karaming seedlings ang benepisyo na binibigay ng ngayon ng mga matatandang puno na gaya nito. In terms of carbon sequestration, these replacement seedlings will somehow at least offset some of the carbon sequestration potential of these. And in fact, sir, given na yung replacement seedling natin is times 100. So, ang challenge na lang po sa atin is we make sure na mabuhay. To which, ito po yung ginagawa natin in partnership with the local government. Ang replacement seedlings ay itatanim rin sa Maynila para mamonitor ang paglaki. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Matapos magpaiyak sa award-winning na pelikulang Green Bones, sasabak naman sa mga aksyong eksena sina Dennis Trillo at Ruru Madrid para po ito sa seryeng Hari ng Tondo. Saksi si Aubrey Carampel. Matapos magsama sa award-winning and critically acclaimed GMA Pictures film na Green Bones, dadalhin naman ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Prime action hero Ruru Madrid ang kanilang blockbuster tandem at intense chemistry sa aabangang GMA Prime series na Hari ng Tondo. Sa story conference, ramdam na ang excitement ni Dennis at Ruru sa kanilang reunion project. Minsan lang kami magkatrabaho ni Ruru pero pagka binibigyan kami ng pagkakataon magkatrabaho, talagang siguradong maganda at saka isang malaking proyekto talaga. Finally ngayon sa isang teleserye, mas mahaba, mas maraming oras na magkakasama kami ni Kuya Denny. So very excited. Sa kanilang unang pagsasama sa telebisyon, asahan daw ang action-packed and powerful acting performances mula sa kanila at sa cast ng serye. Si Ruru nagkaroon pa raw ng immersion para mas maintindihan at magampanan ng karakter ng mabuti na isang lumaki at nakatira sa Tondo. Nung natutunan ko pong kilalanin sila at aralin po papaano ba ang pamumuhay sa Tondo, na-realize ko na ganun lang pala talaga sila kalalim na tao. Feeling ko dito mas makaka-relate yung mga makakanood sa mga characters namin. Hindi lang sa akin, kundi pati sa mga characters si Ruru at sa mga ibang artista dito. Marami raw silang fight scenes and stunts, kaya ngayon pa lang ay naghahanda na sila. Nais daw ibida ni Ruru at Dennis ang Pinoy martial arts na panuntukan. Yung panuntukan is dirty boxing. So sabi ko, parang swak na swak to sa Tondo. Ever since then, talagang todo ensayo hanggang sa kahit nasa Spain ako, takbo ko ng takbo. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi.